binantayan ng teleradyo serbisyo kahit Sabado at Linggo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline Ngayon Weekend. Narito na ang mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Sa headline ngayon weekend, state of calamity idineklara sa Maguindanao del Sur dahil sa baha, panahon ng tag-ulan posibleng simula na pagpasok ng Hunyo. 3 miyembro ng pamilya patay sa massacre sa Bukidnon. Magpapatupad ng no contact operation policy tuloy sa Lunes pero ilang grupo nangangambang gawing gatasan ang NCAP. At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo asahan sa Martes. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Steve Raz. At ako naman po si Lee Cyril. At sa detalye ng headline ngayon weekend, mga kaserbisyo posibleng ideklara ng pag-asang tag-ulan sa unang linggo ng Hunyo. Sinabi ni Pag-asa weather forecaster John Manalo sa programang Anong Ganap na posibleng papalapit na ang tag-ulan dahil kumukonti na ang mga lugar na nakakapagtala ng mataas na heat index. Pinayuhan din ng Weather Bureau ang publikong maganda bago pa man magsimula ang tag-ulan. Kung may kailangan tayong ipagawa sa mga bubong natin at yung mga alulod na kailangan linisin, ay ngayon na po yung best time na gawin iyon. Nagdeklara na ng state of calamity sa Maguindanao del Sur dahil sa malawakang pagbahang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 59,000 pamilya mula sa 13 lugar sa probinsya ang apektado ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Maguindanao del Norte, binaha rin ang bayan ng Talitay at Dato Odin Sinsuat na nakaapekto sa higit 9,000 pamilya. 2 pantalan sa Calbayog City ang nagagamit para sa biyahe ng mga truck papuntang Leyte kasunod ng limitadong pagdaan sa San Juanico Bridge. Ayon kay Calbayog City Mayor Raymond Uy, bagamat kasama sila sa deklarasyon ng state of emergency dahil sakop sila ng Samar, hindi naman sila ganong apektado ng weight limit dahil nanggagaling sa Cebu ang supply ng kanilang basic commodities. Galing din sa Tacloban City ang kanilang produktong petrolyo pero may supply din sila mula sa Northern Samar at Bicol. Kabilang sa biyahe ng 2 pantalan ay sa Ormoc City at Palumpon sa Leyte. O yung Calbayog lang ngayon yung merong port na operational na nagtatawid ng mga trucks going to Leyte. Ayun, Dalawang ang port daming ng mga Calbayog. Calbayog Port and Maguinao Port. Patay ang 3 miyembro ng pamilya matapos imasaker ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Bukidnon. Nagbabalita nagseserbisyo sa Bukidnon si Hernel Tokmo. Hernel. Nakita ng mga pulis na duguan at wala ng malay ang mag-ama habang natagpuan ng ina sa baba ng higaan sa kanilang bahay sa barangay Managok matapos umanong hatawin ng maso ng suspect. Ayon sa pulisya, nakaligtas ang kanilang 2 anak na humingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. Madilim umano sa kwarto kaya hindi nakita ng suspect ang mga batang nakatakas. Dagdag ng PNP, hindi agad umalis ang suspect at nagse-cellphone pa matapos gawin ang krimen. Patuloy ang paghanap sa suspect habang inaalam pa ang motibo sa krimen. Kaserbisyo mo sa Bukidnon, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat Hernel Tokmo. Sa ibang balita naman, sugatan ng pulis matapos pagsasaksakin ng hinuhuling lalaking nag-amok sa barangay San Antonio sa Parañaque. Sinasabing dumaan ang lalaki sa bahay ng kamag-anak at kumuha ng patalim habang tumatakas siya naabutan sa tulay kung saan sinubukan itong lapitan ng isang pulis. Nauwi ito sa agawan hanggang sa nasaksak ng sospek ang pulis na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Nakakulong ng sospek na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Tuloy na sa Lunes ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga lugar na sakop ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang dito ang EDSA, C5, Katipunan, Marcos Highway, Ross Boulevard, Macapagal Boulevard, Buendia Avenue, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, West Avenue at E. Rodriguez Avenue. Pero iginiit ni dating MMDA General Manager Tim Orbos na dapat ipatupad ang NCAP sa buong Metro Manila kasabay na umiiral na single ticketing system para sa mas maigpit na pagpapatupad ng batas trapiko.
It should be a holistic and all-encompassing effort on all our parts kasi tayo naman din lahat ho ito eh. Hindi naman ho pwedeng at the end of the day maperwisyo ka, di mapeperwisyo ka. So might as well, pagtulong-tulungan po natin yan. Naangamba naman si Stop NCAP Coalition Convener at Laban TNVS President June De Leon sa posibilidad na pagmulan ng korupsyon ang muling implementasyon ng pulisya at ang posibilidad na unti-unti itong ipatupad pati ng mga lokal na pamahalaan. Ginagawang negosyo po yung panghuhuli, yung kamerang yan. Kaya sabi nga namin, yung NCAP, nasa kamera ang pera. Yun ang ibig sabihin sa amin yan eh. Ginagawang datasan kasi yung mga motorista. Kaya tumututol po kami dyan. Hinimok ng samahan ng mga guro ang gobyernong bilisan ang proseso sa pagkuha sa mga bagong guro bago pa magsimula ang pasukan sa Hunyo 16. Sinabi ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Ketua na bagamat welcome para sa kanila ang pag-aproba ng Department of Budget and Management sa 16,000 bagong teaching positions sa mga pampublikong paaralan, mababa pa ito kumpara noong mga nakarang taon. Una nang sinabi ng DBM na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sinasabi malaki ang budget sa education pero sa pag-hire po talaga napakaliit, no? Napaka-minimalist natin. Kaya nga hamon namin sa DepEd, talagang doble yung budget sa education. At yun yung hamon namin sa mga nanalo sa mga eleksyon ngayon. Ikinatuwa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na hindi ginalaw at nanatili sa pwesto ang economic team ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay PCCI President Nina Manjo, sa simula pa lang ay suportado na nila ang economic team na malaki anyang papel sa pagsulong ng bansa. Sinabi ni Manjo na kumikilos at nasa tamang landas ang team para mapaunlad ang ekonomiya maging sa foreign investment. Kabilang sa economic team ng Pangulo, sina Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Fred Go. Masaya kami sa economic managers na appointed by our president. So nung ma-retain sila, of course, we were happy about it. They've been instrumental in the continued growth of our economy. Kahit na marami tayong naging problemang nadadanasan. Naniniwala ang abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na walang epekto sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang pansamantalang pag-leave ni Prosecutor Karim Khan dahil sa umano'y sexual misconduct. Sinabi ni Attorney Gilbert Andres na hindi mababago ang ebidensya sa kaso laban sa dating Pangulo kaya walang dapat ikabahala ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Kumbinsido rin si Andres na matutuloy sa September 23 ang confirmation of charges hearing sa kaso sa kabila ng pagpapalawig sa pagsusumite ng ilang dokumento. Kaya may nag-leave o wala, ganun pa rin yung epekto ng ebidensya. Everything will rest on the evidence that will be presented. Nandiyan pa rin yung records, nandiyan pa rin yung case files, kaya wala namang dapat ikabahala. Posible umanong paghahanda sa anibersaryo ng Chinese Communist Party sa 2027 ang mas lumalalang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kasunod ito na pangharas ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng marine scientific research sa Sandy Cay. Sinabi ng security analyst na si Dr. Sherwin Ona na posibleng dumami pa ang ganitong insidente na palalabasing lehitimong operasyon sa karagatan. Talagang ipinapakita nila sa kanilang mga kababayan, ito ay bunga ng ating rejuvenation, ng ating national rejuvenation. No, kaya aasahan pa natin talaga yung pag-igting nitong mga ganitong mga belligerent action sa ating karagatan. And huwag tayong maging maikli ang ating pananaw dito sa ating mga teritoryo, ano? At abangan Luna La Union ni Lindol. At American singer Billy Joel na suring may brain disorder. Mga nakasang concert, kinansela. Yan ay di pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend. Headline Ngayon Weekend.
Alas 12:13 po ang ating oras, nagbabalik po ang headline ngayong weekend. Atensyon mga kaserbisyo, matapos po ang higit pisong sirit noong nakarang linggo, dagdag bawas naman sa produktong petrolyo ang aasahan sa Martes. Maglalaro sa 10 hanggang 30 sentimos kada litro ang rollback sa diesel, habang 30 hanggang 50 sentimos sa kerosene. Posible namang walang galaw o tataas ng hanggang 20 sentimos sa gasolina. Bunso dito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China, gayon din na mataas na demand sa petrolyo. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang karagatang malapit sa La Union kaninang alas 10:36 ng umaga. Mas mababa ito sa unang naitala ng magnitude 5.4. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 36 na kilometro, hilagang kanluran ng bayan ng Luna. May lalim na 17 kilometro ang paghinig na tectonic ang origin. Naitala ang intensity 4 sa 5 lugar sa La Union, gayon din sa Baguio City, sa Vigan at Ilocos Sur. Sa labas ng bansa, kinansela ng American singer na si Billy Joel ang kanyang concert tour matapos masuring may brain disorder. Sa kanyang Instagram post, sinabi ng 76 anyos na singer na apektado ng brain disorder ang kanyang pandinig, memorya, konsentrasyon at balanse, sabay hingi na paumanhin sa kanyang fans. Nakatakdasa na mag-concert ang singer sa North America at England. Kabilang sa mga kantang pinasikat ni Billy Joel ang Uptown Girl, Piano Man at Honesty. At yan ang headline ngayon weekend. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Ako po si Steve Raz. Marinig din tayo sa Radyo 630. Ako po si Lee Serel. Magandang tanghali mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.